ko, the ultimate solution to prove to the people, to the whole world, na si Marcos, si Ferdinand Marcos Bongbong Jr., aka Bongnet, Bangag, Polboronic, Singhot, asin lahat na. Ikaw, Kuting, kasuhan nyo ako. Hindi lang basta-basta mag-present ka lang, Maharlika is fake. You file a case against me so I can prove to court. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Gobyernong ito kung paano nila i-debunk yung kung sinungaling o hindi totoo yung dokumento na pinapakita na. Let's talk about muna dokumento. Diba? Kasi mga palangga, tatayuan ko sa korte kahit sa Mars kami tumayo, na itong dokumento na ito ay authentic, original, hindi carbon copy or what? Okay? Or hindi AI. Di ba? Ngayon, sa korte naman, hindi naman hawak ni Lisa Tanas ang korte, lalo na kung korte ng Amerika o korte ng international. Di ba? Hindi naman nila hawak. Kaya, hindi magtatapos sa kanilang statement na hindi yan totoo. Kasi mayroong what? Investigation. Iimbestigahan, ito bang hawak ni Maharlika ay totoo o ginawa niya lang? Diba? Doon mo mapapakita kung si Maharlika ay yung kanyang hawak na dokumento ay tama, ay totoo or what. Ngayon, katulad na sinabi ko sa SMNI, na pag-usapan natin ni Admar at ni Jade, sabi nga nun, ang tanong sa akin, actually, that was kahapon, na paano, parang anong i-expect ko dito sa PDEA. Sabi ko, talagang i-deny nila yan. Okay? I-deny nila yan. Kasi sabi ko, the ultimate solution to prove to the people, to the whole world, na si Marcos, si Ferdinand Marcos Bongbong Jr., aka Bongnet, Bangag, Polboronic, Singhot, asin lahat na, ay magpapulburon test kasama ang kanyang asawa sa harap ng taong bayan, na pag kumuha tayo ng sample collection, when I say sample, let's say for example, hair follicle, dugo, okay, yung dugo niyang itim, ihi o kung ano man, ay walang intervention. When I say walang intervention, mga kababayan, ang kanyang ihi, kanyang dugo, lahat niya ay hindi kinuha kung kani-kaninong tao. Dapat nakikita right there and then, idodraw ang blood, kukunin lahat. You know what I mean? It's a transparent procedure to prove to the world para matapos na tong kajutang ginines na issue ng pulburon. Hanggat hindi nagpupulburon test si Marcos Jr. sa harap ng 100-something million Filipinos, by honest to goodness, clean, okay, legit, bona fide, original, genuine, lahat na sample coming sa kanyang katawang pulburonic, hindi matatapos ang isyung ito. Ngayon, you talk about laboratory analysis, lahat yan, kung sa Pilipinas at hindi nakikita ng tao ang proseso sa laboratory analysis, kayang manipulahin ni Lisa Ahas Satanas. Sila ang resulta, ang pag-aanalisa ng isang eksperto o isang medical technologist. Why? Kung kayang manipulahin ni Liza Araneta Satanas Marcos ang eleksyon noong 2022 sa pagsabwatan nung namatay na si Guevara at si DICT, Secretary ninyo Ivan Uy, na yan ay ibinokilya ni Attorney Glenn Chong noong last year, December 11 or 12 of 2023 sa kanyang assigned affidavit na minanipula ang eleksyon, kaya rin manipulate, okay? Imanipula ang laboratory analysis na gagawin kay Kuting. First, Kuting, to prove to the world na ikaw ay hindi addictus benedictus pulburonic, lumabas ka, pagpadraw ka ng sample, whatever sample na gusto mo. Especially hair follicle. Bakita, bubugnutin ko yung buhok mo. Then, sabi ko nga, open, makita ng taong bayan. Kung pwede nga natin
takpan natin yung mata nung yung medical technologists dito, mga palangga, na kukunan natin ng sample si Kuting, tapos ang gagawin natin is ganito. Okay, I challenge you. Okay. So kukuha tayo ng 5 tao, o kahit sige, at least 5 tao, 5 ulo. 'Di ba? 5 ulo ni Kuting, kaya lang lahat yun positive, okay? Ulo ko, follicle ni Maharlika. Okay, hair follicle ni Maharlika, hair follicle ni Pangulong Duterte, hair follicle ni Attorney Glenn Chong, okay? Hair follicle ni Attorney Vic Rodriguez, at yung isa ay hair follicle, of course, ni Marcos Jr. Isama na natin hair follicle ni Lisa. O, damihan na natin sila. So, gawin natin 10. At hair follicle ni sino pa man. Okay. Ngayon, lalagyan natin ng label A, B, C, D, E, F, G, A, L. Ganon. Hindi natin ilalabas ang mga pangalan kung sino ang nagmamay-ari ng hair follicle na yan or dugo o whatever specimen. Tapos, ipo-forward natin lahat dito sa medical technologies na ito, at syempre hindi niya malalaman kasi walang pangalan eh. Walang pangalan na Marcos Jr., walang pangalan na Maharlika. So this is what? Fair and square pulburon test. Kasi blinded siya eh. Hindi na nakikita kung sino ito mga pangalang ito. Diba? So with that, hindi niya masasabi, ay ito, ini-negative ko to kasi nakalagay label, nakalagay label si Kuting, in-negative ko to kasi baka patayin ako ni Lisa. Mga ganon. You know what I mean? So with that, we can get an honest to goodness result, mga kababayan. Makita natin na ang resulta ay walang bias, walang intervention. Kasi sa pilit kung kaya nilang manipulahin ang lahat, patahimikin ang Daily Tribune, you, Daily Tribune, I feel sorry for you guys. I thank you sa inyo na nag-post kayo. But what? Sinong nag-utos si Lisa? Dinilit ninyo? Sana man lang, ipinakita sa inyo, ito pa hamon ko. Ito pa hamon ko. You, Lazo, if this is fake, this is not, ito ay AI. I challenge you, Lisa Satanas. Sa bagay, nakalagay dito si Marcos Jr. Ikaw, Kuting, kasuhan nyo ako. Hindi lang basta-basta mag-present ka lang, Maharlika is fake. You file a case against me so I can prove to court sa korte ng Mars o sa korte ng Hibok-Hibok na ang hawak kong dokumento ay totoo. Hindi lang basta Maharlika fake news yan. Jalul kayo. You know what I mean? Bakit? I challenge you. File a case against me that this document is fraud. Diba? This document is what? Yun lang kaya niyong isagot? Oh. Tapos sabi yung Maharlika, chuchuchuchung ganyan. Fake? Julul ka, Lazo, Kuting. Kayo, magpapulburon test kayo, mga jutang genimes kayo. Huwag niyo ako materi-teri. Are you fucking with di Satanas? Yun yung kasama niya eh. Di ba? Oh. May relasyon ba kayo? May relasyon ba kayo ni Kuting, Lazo? Mga hinayaw pa kayo. Huwag niyo ako materi-teri. Kaluoy man si you know what? Drug test, pulburon test now. Oh, para ipatawag natin, mga kababayan, itong wag mo akong, oh my God, alam nyo, hindi tanga Pilipino. Na basta sinabi nyo lang na itong, well, hindi na binanggit yung pangalan ko, hindi rin binanggit si Kuting. Tapos pinatahimik ninyo ang Daily Tribune. Kawawa naman yung Daily Tribune. So, sino na ngayon ang mag-uulat ng tama? Dahil what? Tinawagan ninyo. Nakarating sa akin. May tumawag sa Daily Tribune to delete their post and say sorry. And I feel sorry for you, Daily Tribune. You have to get up, stand up, and fight this evil government. Ako, mga palangga, maliban sa may patong ang ulo ko, gusto nila akong gurgurin. Dagdagan nyo pa. Total, ang dami nyo namang, oy, Lisa, kung kaya mo magtanim ng mga kaso dyan sa Pilipinas, doon sa sinasabi na libel, doon kay Taerna na walang katuturan. Ito, malaking, this is not accusation. I am just showing to the whole world, to all the people, kahit mga alien, na in 2012, nagkaroon dapat ng pag-aresto
kay Marcos Jr. sa pagiging pulboronic kasama si Terry. Nung gabing iyon, kaya lang ay inarbor ng isang partner ni Lisa Tanas ayon sa ating source. Inarbor ng executive secretary ni Noynoy. At doon nga noong 2008, yung bagong ebidensya natin na si Colonel Lazo dapat ay uhulihin na si Kuting. Pero itong Colonel Lazo na ito, hindi ko alam kung anong pangalan niya, nabigay lang sa atin information na si Marcos Jr. in 2008 ay nagtatransport ng pulburon mula Cubao papuntang Ilocos sa pamamagitan ng Farinas Bus. Diba? Oh, pinakasolusyon, tanginan nyo, mga jutang dinimes to. Ang solusyon, ha? Huwag nyo ako materi-teri. Are you singhuting the pulboronic? That's my question.